bago mo ayusin yung buhay Canada, ayusin mo muna yung buhay pamilya. Hello guys, Nerdino TV here and we are back again with another video. So for today guys, meron akong i-share sa inyo na napaka-importante, no? Na kailangan yung ma-assure bago kayo pumunta dito sa Canada. So, syempre guys, kapag pupunta kayo sa isang country, whether Canada yan o kahit saan, meron kayong mga preparation na kailangan gawin, di ba? Halimbawa, kung pupunta kayo dito as an international student, di ba? Kailangan nyo ihanda yung sa financial nyo, di ba? Yung sa tuition fee, sa proof of funds, tapos yung mga gamit na kailangan nyo dito dalhin. Pero alam nyo ba guys, no? Meron akong nakakwentuhan recently lang. And I found out na bukod dun guys, meron pang isang importante na kailangan yung ma-secure bago kayo pumunta dito, right? So, at yun ay yung kailangan you have the same goal with your partner or with your wife. Napaka-importante, no, na sometimes hindi natin natatanong sa ating partner, hindi natin natatanong sa asawa natin, no, na yung pupuntahan ba natin na country, gusto mo rin ba, no? Pareho ba kayo ng goals and objective pagpunta nyo dito sa Canada? A few inches later. Yun. So, ang ganda ng panahon, kaya punta tayo ng balcony. Magkwentuhan sa balcony habang maganda ang panahon. Dito tayo tatambay. Siyempre, meron tayong dalang kape. Di ba? Dala natin yung ating coffee. Yan. Ganda ng panahon ngayon na naman dito sa Vancouver, guys. Ano? Today is weekend. Yan. Ganda, di ba? Maaraw pa rin. Patapos na ang winter, guys, pero never kami naka-experience ng snow. Wala kaming snow for this year. So, for the past 2 years, laging may snow, no? Ngayon, for some reason, wala. Okay, so balik na tayo sa ating kwentuhan for today, no? So, habang tumatagal kami dito, guys, siyempre, nagkakaroon kami ng mga friends, di ba? Mga bagong kakilala, no? So, meron akong bagong nakilala, no? Family din sila na nagpunta dito, no? As an international student, and then naka-SOWP yung kanyang asawa, no? So, nagkaroon kami ng chance na magkakwentuhan lately, no? And very interesting yung naging kwentuhan namin, no? So, ang kwento niya is, pareho silang merong maganda ng work sa Pilipinas. And then, they've decided na pumunta nga dito sa Canada kasi naniniwala sila na mas magiging maganda yung experience at saka yung exposure nila at pati nung mga anak nila, no? So parang pareho din nung sa amin kung bakit kami dito nagpunta, no? Meron siyang inamin sa akin na medyo nagulat din ako, no? Na ang sabi niya is nakasettle na nga daw dito yung asawa niya, pati yung mga anak niya, gustong-gusto daw dito talaga sa Canada, no? And then sinabi niya sa akin, sa totoo lang daw, kung siya talaga ang magde-decide, siya lang ang tatanungin. Gusto niya nang umuwi ng Pilipinas, no? Gusto na lang niya na doon magstay. Pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang masaktan yung kanyang asawa at pati yung mga anak niya. Kasi sa kanila, siya sa totoo lang is ayaw niyang mag-Canada, no? So, kaya lang daw niya ginagawa yung lahat ng ito para dun sa kanyang asawa at para sa mga anak niya, no? Na nakakalungkot yun, no, guys, na pinipilit mo na lang yung sarili mo na gawin yung mga ginagawa mo dito sa Canada all because sa asawa mo,
no? Kasi guys, napakagandang country po ng Canada, no? Ang daming pwedeng gawin. Maganda yung magiging exposure mo dito, yung experiences, pero ang hirap isipin na pinipilit mo lang yung sarili mo na tanggapin o mahalin yung lugar kung nasan ka. Ano? At yan yung tingin ko na nami-miss out natin, no? Kasi nga, ang sabi niya, sa Philippines daw talagang magaganda na yung mga work nila. Kumbaga, meron na siyang mataas na level sa company. So, may mga tao na siya and everything, no? So, pagdating dito, it's a complete adjustment, no? Isa yon sa mga nagpapadagdag kung bakit ayaw niya na talaga dito, no? Sa pagkukwentuhan namin, no, guys, syempre nagtanong ako sa kanya na, sabi ko, hindi mo ba sinubukang kausapin yung asawa mo, 'di ba? Pero kasi ang sabi niya is pagsisimulan niya na pag-usapan, nakikita niya talaga kung gaano kagusto ng asawa niya na magstay dito sa Canada, no? So parang ayaw niyang putulin yung happiness na yon, na naiintindihan ko naman siya, no? So yan yung isang pag-uusapan talaga natin na tingin ko dapat na paghandaan, no? Kasi kami guys, nung nagplano pa lang kami na pupunta dito, yung asawa ko tsaka ako, we are so open to each other, no? At alam talaga namin kung ano yung goal namin dito, kung bakit kami nandito. Kailangan kasi guys, yung reason nyo behind, yung objective nyo, kailangan talaga buo and strong, no? At kayong mag-asawa, you have that common goal. Kasi habang ginagawa nyo yung pangarap nyo dito sa Canada, may mga times na masa-sidetrack kayo, no? Kasi pwedeng sa pagod or nabibisi kayo, merong possibility na malilihis kayo ng konti, no? At may mga times din na talagang kung iisipin nyo, ang hirap, no? Pero pag buo yung reason nyo kung bakit kayo nandito at nagkakaintindihan kayo ng mag-asawa, kung ano yung purpose nyo dito, yun yung paghuhugutan nyo para bumalik ulit on track, no? Yun yung paghuhugutan nyo ng lakas na kahit mahirap, kailangan mong gawin at dapat mong pag-igihan pa. Kasi nga, hindi mo lang yun ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo yun para din sa family mo, no? Yan yung thing na tingin ko nagkulang, no? Na on the time na nagpa-planning sa pagpunta dito, it's not clear, no, kung ano yung target nila at ano ba yung goal ng bawat isa, no? Kasi syempre, as an individual, meron kayong mga sarili-sariling goal, no? Pero pagpunta nyo dito sa Canada, dapat you have the same and common goal na pagtatrabahuhan nyo together, 'di ba? Halimbawa, ang target nyo talaga dito is ma-PR, 'di ba? So, constantly nag-uusap kayo na mag-asawa at making sure na yung ginagawa nyo na mag-asawa, kahit na separately you are doing something, nare-remind nyo ang bawat isa na dapat yung ginagawa nyo individually is papunta doon sa common goal, which is ma-PR kayo. Pero yung kwento ng ating bagong kaibigan, mahirap yun, no? Kasi nga, yung siya, iba yung gusto niya, no? Iba rin ang gusto ng asawa niya, pati yung mga anak niya. So, oo, siguro, kayang tiisin, kayang wag intindihin. Pero naniniwala kasi ko na time will come, mababurn out ka din, no? Kasi hindi rin maganda na bawat gising mo sa umaga, parang hinihila mo na lang yung sarili mo para i-perform yung mga kailangan mong gawin, like yung trabaho mo or kung nag-aaral ka, di ba? Kasi yung aral at trabaho per se, mahirap na yun, di ba? Pero para pilitin mo pa yung sarili mo na bumangon dahil hindi mo naman talaga gusto yung ginagawa mo, yun ang mas mahirap. Ang sabi ko na lang sa kanya is, siguro it's high time na upuan nyo munang mag-asawa, no? Pag-usapan yung mabuti, planuhan nyo talaga kung ano yung kailangan nyong gawin, di ba? Kasi makakadagdag pa yan sa problema na sa dami ng mga drastic changes ngayon sa Canada, no? Yung sa mga policy changes and everything. And take note, hindi pa naman sila PR, kumbaga student at saka SOWP.
na alam naman natin na ang dami ng changes diyan eh, 'di ba? At baka nga meron pang mga sumunod na mga changes. So, pati ba naman yung sa inyong mag-asawa ay magkakaroon pa ng problema? Kumbaga makakadagdag pa. Imbis na dapat kayo intact at nagtutulungan kayong dalawa, yung relationship nyo mismo hindi na maayos. Yun ang siguro ang pwede ko lang sa kanyang maipayo, 'di ba? Kasi ano yan eh, that is something sensitive kasi it's a family matter, no? Tsaka buhay mag-asawa yan eh, no? Hindi na lang yung buhay Canada, 'di ba? Kaya sabi ko sa kanya, bago mo ayusin yung buhay Canada, ayusin mo muna yung buhay pamilya, no? Kailangan yung mag-usap muna na mag-asawa and dapat meron kayong common goal, 'di ba? Kailangan niyo magkaintindihan ano ba talaga yung gusto ng bawat isa. And dapat mag-agree kayo together. Na gagawin niyo yun together, 'di ba? Yun muna siguro. Tsaka kasi guys, no, tayo pala ng mga asawa, no? Or yung tayong mga partner, mga ganyan, no? Dapat guys maging sensitive tayo at mag-observe din tayo dun sa kilos ng ating mga asawa at mga partner natin, no? Kasi guys, naniniwala ako na kung matagal na kayong magkasama, konting pagbabago lang sa kilos niyan or sa pag-uugali, kailangan sensitive enough ka to realize na may mali, no? Meron siyang dinadala, 'di ba? So, doon pa lang kailangan makatch nyo na yun, no? Para hindi na tumagal, hindi na lumala, para mapag-usapan agad. Lalo na guys, sa ganitong kalaking desisyon, no? Nahuhugutin mo yung family mo. Let's say from Philippines, magmamigrate kayo dito sa Canada. Napakalaking desisyon at responsibilidad niyan. At in fact, kasama mo pa yung mga anak mo. Di ba? Na dapat, the more na dapat, buo kayong mag-asawa. Di ba? Kasi sa inyo hihingi ng gabay at saka ng lakas yung mga anak nyo din, di ba? Pag nakikita ng mga anak natin na we are doing good together at nagtutulungan yung kanilang parents together, maganda ang impact nun sa mga bata. So yun guys, no, I hope doon sa aking bagong kakilala, no, kung mapapanood mo man to, I just hope na maayos nyo muna as a family, no? And then after that, pag meron na kayong desisyon, whether babalik kayo ng Pilipinas o pupursue nyo kung ano yung nasimulan nyo dito sa Canada, I hope na talagang magkasundo kayo, no? And maiayos at matupad nyo kung ano man yung goal na mapapag-desisyonan ninyo. Yan. Okay? So, yung sa mga pupunta pa lang dito, yan guys, yung isa sa mga kailangan nyo ring isettle or paghandaan bago talaga kayo tumuloy dito sa Buhay Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!